may nakikita po tayo na langis na pupulay gatas na dito po sa makina po ng Ford Explorer. So naghalo po na ang tubig sa langis kaya nagiging gatas po ang kulay niya, kulay puti. Ito mga boss, bagong palit po to ng oil cooler, pinapalitan na po ng may-ari. Halata po na may marka pa siya, bago pa. Pero ang nangyayari, naghahalo pa rin ang tubig at langis. Niligtis na po namin at nilagyan po namin ng hangin itong linya ng hose, ito linya ng tubig, at wala naman po tayo nakikita rito na tagas dito sa linya ng langis. So ito po yung linya ng langis nya, niligtis po natin to, at ito pong linya ng tubig sa makina, nilagyan po natin ng hangin. So ito po siya, ito po may hangin na po ito, pero doon sa oil cooler wala po tayo nakitang leak o tagas na tubig papunta doon sa linya ng langis. So ang gagawin po natin ngayon dito, isusunod po natin ang i-check yung water pump po nito, kasi minsan po kadalasan pag ang water pump na nagkakaroon ng problema, minsan po yun din po naghahalo yung tubig at langis, kasi ang water pump po nasa loob ng makina, dito sa loob makina. Kaya pag ang water pump na tumagas, yung tubig po sa water pump tumutulo po doon sa linya ng langis. Ngayon mga boss, ang pag-check po ng water pump, check po natin, dahil ito po ito hindi naman po ito nag-overheat. Aalamin muna natin kung saan nanggagaling talaga yung tagas, dahil nga po nung una pinagawa na po ng may-ari itong oil cooler, pinalitan ng bago, ganun pa rin, naghalo pa rin tubig at langis. So ito po ay susunod po natin ang water pump. Ang pag-check po ng water pump, paalisin muna po natin tong intake manifold, lahat po ito sa ibabaw, para po matanggal po natin ang timing cover. So aalisin na muna natin po tong valve cover nya. Ang valve cover po nito dalawa. So ito po dito sa ilalim ng intake manifold yung ano. Ngayon babaklasin po natin to. Kung sakali po na ang water pump ayos naman at wala pong sira, ang isusunod na po natin pinakalas na problema po ang kanyang cylinder head gasket. Cylinder head gasket po nito. Pag makita po natin na wala pong problema ang water pump, ibababa ko po ang cylinder head nito. So yun na po ang panglas na gagawin ko dito. So ito po, nakikita po natin may hangin po ito, galing po dito sa compressor. Nilagyan po namin ng hangin para malaman po kung yung leak po ng tubig kung saan nanggagaling, kung bakit po nahalo sa langis. So ito na nga mga boss, natanggal na po natin yung valve cover, at nakikita natin naghalo yung ito po, yung langis sa tubig. Pati po dito sa kabila. Nagbabasa ng tubig. So, yan. Bago po natin makita ang water pump, kailangan po matanggal po natin itong timing cover nya. Kaya po natin tinanggal yung valve cover, dahil di po natin maalis yung timing cover. So, kaya ang gagawin po natin, tatanggalin na po natin to. So ganito po kasikip ang makina po na to. Ganyan, ihatihayop mo lang. Yan. Ito po yung water pump, at ito po yung pinaka gear po ng water pump, yung pinakangipin na konekta po sa timing chain.
ang nagpapaikot po nito ang timing chain. Ngayon mga boss, dito po tumatagas yan kapag sira ang bearing. Ngayon mga boss, dahil nga po na-check na namin ito, at ito nga, dapat po pag sira ang water pump, dapat may labasan po dito sa gilid na tubig niya. Kung sira yung pinaka seal po ng water pump, dito po lalabas dapat at tatagas papunta sa labas sa ilalim. Ngayon nakita po namin ang ginawa po, may epoxy na po pala ang daanan ng tubig, yung pinaka-breather po ng water pump. Pag sira kasi ang water pump, dito po dadaan ng tubig para malaman po kapag sira po ang water pump, tatagas po dito ang tubig niya. Dahil nga po na wala po tayo nakitang tagas sa ilalim na tubig, kaya di po natin matukoy kung saan galing yung tubig na humalo sa langis. Kaya ang ginawa po namin nito, lalagyan po na namin to ng tubig, itong tangke ng coolant, pupunuin para malagyan natin ng pressure. Lalagyan po ng hangin to para kung sakali po dito malalaman po natin kung saan po lumalabas yung tubig na humalo po sa langis. Dito po tayo maglalagay ng hangin dito po sa hose na to. Kontrolin lang po natin pag lalagay ng hangin, baka sumabog po ang hose. Dito po malalaman natin kung sira itong water pump, dahil pag lalagyan po natin pressure na ang kanyang, kung lalagyan po natin ng pressure yung linya ng tubig, yung tubig po niya, at malalaman po natin dito kung tatagas po yung water pump. So ngayon di ko muna tatanggalin yung timing chain, obserbahan ko muna ito, tapos mamaya pag wala po tayo makitang tagas, tatanggalin natin itong timing chain, kasi ang water pump nakakabit sa timing chain. Mamaya aalugin po natin yan kung may alug itong water pump na to. Nakita nga po natin may tubig po na lumalabas dito sa may pinaka sprocket ng water pump. So yun na po, ito na po ang nakita po natin na sira po dito, kung bakit humalo po yung tubig sa langis. Dahil itong tubig po patak po dito sa crankcase, kaya yung tubig po napupunta sa crankcase. So ito po nakikita po natin, malakas po ang tagas niya ng tubig. Huwag mo sa dulo ka lang mag-alog, sa dulo. Dito. Oh, yan. Ayan ang lumalabas ng tubig. Ayan. Ang lakas naman nun. Saan yun? Lakas Ay, wala. Bumubulwak eh. Bumubulwak na pala yan. Ala. Malakas na yan eh. Sige nga, alog-alogin mo nga. Oh, lakas. Ay, sira. Pasira na, wala na. Kasi may pressure yung nilagay nating yung sa linya ng tubig, nilagyan namin ng hangin para magkaroon ng pressure, para makita talaga kung tumagas yung pagtagas ng tubig dito po sa gear niya. So yun na po ang naging problema nito, yung kanyang water pump. Kaya po naghalo yung tubig at langis.
Paano ba yun? Dito sa bearing. Maingay na oh. Oo. So ito mga boss, Iba na yung ano ito na niya. yung sira natin na hinahanap. Nakaiwas po yung may-ari po nito na itap overhaul yung kanyang makina. At nakakatipid siya dahil water pump lang ang sira po nito.